Hindi normal ang naiinggit. Pagka naiinggit ka na, meron nang nagpapakilos na masama sa iyong pagkatao. Meron mga tao punong-puno ng inggit eh. At sa inggit nila, pati yung masama, kinaiinggitan nila eh. Basahin natin ang 24:1 ng Kawikaan. Huwag kang mananaghili sa mga masamang tao, ni magnasa ka man na masama sa kanila. Sa English, ang sabi riyan, Be not thou envious against evil men, neither desire to be with them. huwag ka maiinggit sa mga tao, lalo na masamang tao, kainggitan mo. Eh kung masama nga, bawal mo kainggitan, yung pabang mabuti, kaiinggitan mo. Kaya yung inggit, hindi yan normal, kapatid. Ang inggit ay insinuated ng masamang espiritu sa ating mga puso. Gusto mong maging normal? Bayaan mo lang. Para normal ka, wala kang kainggitan. Kung ano yung nasa'yo, okay lang. Sabi ng unang Timoteo, pakinggan mo ang sabi ng salita ng Diyos. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Kung meron tayong pagkain, meron tayong pananamit, masisiyahan ka na. Wala kang bahay, pwede namang umupa. Huwag ka mainggit. Baka may mainggit ka, nagnakaw ka para magkaroon ka nung wala sa'yo. Kung nakakakain ka naman, nakakainom ka, masiyahan ka na ron. At wala kang bahay, wala kang sasakyan, may MRT naman eh. O kaya may paa ka naman para maglakad. Para gumawa ka ng masama dahil sa inggit gusto mo, meron ka rin ng lahat ng bagay. Ang sabi sa Biblia, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Sabi nga ni Job, ubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Ubad din akong babalik doon sa Panginoon. Kaya, di ka makakapagdala ng isang ternong Amerikana eh. Kahit nabihisan ka bago ka ilibing, pag harap mo sa Diyos bulok na yun eh. Kaya wala tayong dinala sa libutan, wala tayong mailalabas. Sabi ng Biblia, kung meron tayong pagkain, meron tayong pananamit, masisiyahan na tayo doon. Huwag nating pamahayin sa ating kalooban ang inggit sa kanino man. Sapagkat ang Diyos naman, hindi naman siya maramot eh. Pag nakita niyang wala ka namang masamang intensyon, kahit na hindi ka humihingi, kung minsan bibigay niya sa iyo eh. Ganon ang Diyos na nasa Biblia. Sa Efeso 3:20. Ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. More than what you can think of and more than what you can ask for. Nakakagawa ang Diyos. Ang mahalaga lang makita ng Diyos, wala kang inggit, kontento ka, may pagkain ka at may damit, masaya ka na. Makita mo, dadating ang araw, magsikap ka lang, magkakaroon ka rin nung nasa iba. Aalisin ng Diyos yung magkaroon ka pa ng inggit.